Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata, isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Faith na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon tungkol sa isang batang pinakamalikot na pinamagatang si Putput ang Batang Malikot. Isinulat at iginuhit ni Vilma Q. Fajardo at binigyang buhay ito ng multimedia presentation ng inyong lingkod, Faith Caber Sotomayor. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Putput ay batang malikot. Lahat na lang ay kanyang kinakalikot. Patakbo-takbo, paikot-ikot. Kaya ang buhok niyang tuwid ay laging gusot. Hay nako Putput, nasabi ng kanyang inay. Maari bang kakulitan mo'y bawas-bawasan? Kapag hindi ka huminahon, baka ikaw ay masaktan. Sa halip na tumigil, lalo siyang nanggigigil. Ang hakbang na marahan ay lalo niyang binilisan. Ang malinis na mga upuan, kanyang tinapak-tapakan. Hay naku Putput, sambit ng kanyang tatay. Maari bang kilos mo ay ayusin? Mga bagay sa paligid ay huwag mong kalikutin. Kung hindi sa iyo, huwag mong gagalawin. Dagdag ng kanyang tatay. Sa halip na sumunod sa kanyang tatay, si Putput ay laging naglikot. Mga baso sa mesa ay binuhat-buhat niya. Maya-maya, bigla niyang nabitiwan ang basong dala. Hay naku Putput, saway ng kanyang kuya. Pwede bang mag-ingat ka naman? Huwag mong pairalin ang inyong kakulitan. Baka humantong ka sa kapahamakan. Sa halip na sundin ang kanyang kuya, lumalabas siya sa bahay at pumunta sa hardin. Pinitas niya ang mga bulaklak na nakatanim. Hay naku Putput, sabi ng kanyang ate. Wala ka na ba talagang magawang mabuti? Hayan ang ginawa mo, masdan mong maigi. Sa halip na tingnan, sa maliit na kwarto siya dumiretso. Dahil sa pagod, agad siyang nakatulog. Maya-mayat, si Putput ay lumalabas, pasipol-sipol habang patakbo-takbo. Nakarating siya sa tapat ng isang luma at malaking bahay. Tao po! Tao po! Sigaw ni Putput. Tinulak niya ang antigong pinto. Diretso siya sa loob. Wow! Ang gaganda ng mga gamit! Bulalas niya. Natuon ang kanyang paningin sa lalagyan na punong-puno ng makukulay na laruan. Hindi naman niya napigilan ang kanyang kakulitan. Lahat ng laruan ay kanyang ginamit. Hindi niya napansin na ang dalawang bilog na mata nakamasid sa kanya. Pinapanood lang siya ng mga ito habang naglalaro. Mula sa pinagkukublihan, lumabas ang lalaking mataas. Mahaba ang balbas, kulot ang buhok, may matatalas na kuko at malaking ngipin. Umalingaw-ngaw ang tinig ng nagmamasid kay Putput. Sino kang walang pahintulot na pumapasok sa aking bahay? Napatingin si Putput sa may-ari ng tinig. Nanginginig, nanlalamig si Putput.
Ako po si Putput. Aha! Ikaw pala si Putput, ang batang malikot na lahat na lang ng bagay kinakalikot. Hindi mo ba alam na hindi na makakalabas ang sinumang pumasok dito? Sigaw nito. Hindi na po't mauulit. Nangangatal na sagot ni Putput. Hindi na po ako maglilikot. Pauwiin niyo na lang po ako. Ayusin ko na po lahat ng ginulo ko. Linisin ko na po lahat ang kinalat ko. Pauwiin niyo na po ako. Pagsusumamo ni Putput, akma siyang hawakan ng lalaki nang bigla siyang sumigaw. Wag po, wag po, wag po. Hindi na po ako maglilikot. Pakiusap ni Putput. Putput, Putput, nanaginip ka lang. Sambit ng kanyang ina. Inay, inay, patawad po. Sabay yakap sa kanyang ina. Simula po ngayon, hindi na po ako maglilikot. Tutuwirin ko na po ang mga gawi kong baluktot. Pangako ni Putput. Napangiti ang kanyang ina. Hay nako Putput, mabuti naman. At napag-isip-isip mo na ang inyong kamalian. Anak, lagi mong tatandaan na walang mabuting dulot ang sobrang likot. Pangaral pa niya. Dahil sa pangaral ng kanyang ina, si Putput ay unti-unting nagbago. Ang kanyang kalikutan ay unting-unting nabawasan. Sumusunod na rin siya kapag siya'y inutusan. Mula noon, naging mabuti at masunuring bata na si Putput. Hindi na siya ang batang sobrang likot. At dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.